Dalawang cakes para sa lalaki for today's video. Mga mi, tara na G! Saktong-sakto itong unang cake natin sa ikukwento ko sa inyo dahil itong unang cake natin ay Alfonso Team Cake para sa daddy ng ating customer dahil 60th birthday niya. Money pooling cake ito. Nakalimutan ko kung magkano yung pinalagay na bills ni customer dito, basta ang gusto niya 60 pieces yung bills kasi nga pang 60th birthday siya. At ito na ngayon ikukwento ko sa inyo. Meron akong na-receive na message request dito sa aking personal Facebook kasi itong pang vlog ko may personal Facebook ko ito. And ayun nga, nag-i-inquire siya about sa cakes. Tapos syempre, in-assist natin si customer, sinagot natin yung mga inquiries niya. Ang unang inquiry niya sa akin is magkano daw yung truck themed na cake. Tinanong ko siya kung print ba or ipapa-shape ng truck yung cake. Bali yung truck siya yung pang-deliver, ganun, pang matanda siya. Tapos, sanabi niya, pinili niya yung truck shape daw na cake. Syempre, yung nasa isip natin is fondant cake siya, ganyan, naka-shape na truck. Diba, mahirap gawin yon. So, pinresyohan natin. Sinabihan ko si customer na ang price range nito, nag-start siya from 8K to 10K, depende sa complexity ng design. Tapos, tinanong ni customer, what if print na lang? Kasi may sinend siya sa akin picture ng truck. So, sabi ko, ayun, nag-send ako ng rates ng cake natin for soft icing. Money pooling pala ang gusto ni customer. And then, mura lang naman din yung soft icing natin with printed details. So, pinili ni customer is yung pinakamaliit, yung 6x4 natin para sa regular round cake designs for soft icing. And then, ayun na nga. So, nagtatanong na ng mga details and then nag-fill out na ng form si customer. And then, since money pooling ito, tinanong ko si customer kung paano yung denomination ng bills niya, kung ilang 50 pesos, ilang 100 pesos, ganyan. Hindi makapag-decide si customer. Ang una sabi niya, at least 15 pieces. Kasi nga, 6x4, ang maximum natin doon is 15 pieces yata kung hindi ako nagkakamali. So, binigyan ko siya ng sarili kong denomination. So, parang nakontian siya. Ang budget niya kasi para sa money pooling, yung bills na hinihila sa loob is 4K. Hindi siya na-satisfy doon, so sabi niya yung 7x4 na lang para mas marami yung bills na mailagay sa loob. So 15 to 30 pieces yon ng bills. So binigyan ko siya ng denomination na a total of 26 yata, 23 to 26 pieces ng bills sa loob. So umokay siya doon. Di, syempre, nag-send na tayo ng order summary kay customer. Kompleto yon, pati kung magkano yung down payment niya. Ang down payment kasi, kasama doon, syempre, yung 4K doon sa money pooling. Hindi tayo nag-aabono ng bills para doon sa money pooling. And then, meron tayong dalawang option kapag money pooling, lalo na kung first-time customers sila. First option is, isasend na lang nila through GCash or bank transfer. Kasi may mga nagpapagawa sa akin ng money pooling na malalaki talaga yung amount. Tapos, kami nang bahala yung magpapapalit. Depende dun sa denomination na gusto nila. Or, second option is, dadalhin nila yung bills na nakapalit na. So, malutong na, kumbaga aayusin na lang siya. Dadalhin nila dito sa pickup location natin. Kapag kami yung gumawa nung bills, kami yung nagpapalit sa bangko, may service charge yun na 200 pesos. So, yun yung nilagay natin sa order summary natin kasi yun yung pinili niya. And since first-time customer siya, na-reiterate ko na pwede naman nga ibigay yung pera personally kasi syempre baka natatakot sila na ma-scam sila, ganyan. Although alam nyo naman mga mima ko, expose na pagmumukha natin dito sa FB, pwede naman silang mag-legit check kung gusto nila. Anyway, siguro medyo namahalan si customer kasi nga may 200 pesos service charge tayo para sa pag-assemble at magpapalit ng bills natin. So, tinanong ni customer kung saan yung location, yung pickup location, dahil nga home base tayo mga mima ko, nakatira tayo sa village. Yung pickup location natin is yung sa mismong entrance nung village natin. So, sinend ko sa kanya yung picture ng village and kung ano yung name ng village. May mga guards naman doon, safe na safe both ends, safe sa akin, safe sa kanila. Tapos, tinanong ni customer yung exact address namin. Mga min, syempre, kahit na home base tayo, hindi natin ibibigay yung personal address natin sa mga customer natin for security reasons. And ayoko rin naman na nagpapapasok ng kung sino-sino dito sa village dahil hindi lang seguridad namin ang iniisip namin, seguridad din ng mga kasama namin dito sa village. Pero kapag mga suki na talaga, yung as in isang taon na or sobrang ilang beses na silang umu-order sa amin kapag busy kami and wala kami sa time ng pickup nila kasi diba may mga scheduling yan, tas minsan nalilate sila, hinahayaan ko silang makapasok dito sa loob provided na super duper mega as in tiwala na ako sa kanila at kilalang kilala ko sila, nakapag-deliver na ako sa kanila, alam ko sila
kung saan sila nakatira whatsoever. Pero pag first time, it's a big no-no. In-explain natin yun kay customer na hindi tayo nagpapapasok ng customer sa village for security reasons. And sabi niya sa akin, ang reply niya sa akin, nakakapasok naman daw sila dito sa loob ng village. So sabi kay customer, regardless kung nakakapasok sila dito sa village, hindi ko pa rin ibibigay yung exact address namin dahil meron namang option na magkita kami in person sa may gate kung saan merong security guard. So ayun, sabi ni customer, wag na lang daw. So hindi na lang daw siya o-order and salamat na lang daw. Which is okay lang naman. Nag-reply pa rin ako kay customer and sinabi ko, okay, no problem. Sa mga customers dyan, ay iintindihan naman namin na ayaw ninyong ma-scam lalo na kung merong malaking perang pinag-uusapan. Kaya nga binigyan kayo ng option na makipagkita ng personal para na rin sa inyong peace of mind. Ngayon, syempre sana intindihin nyo rin na kailangan din namin ng seguridad para sa aming sarili. Kaya nga kayo binigyan ng option para malaya kayong makapili. Ayun lang naman for today's video. See you on our next video. Bye!